Ang dapat nyo laging iniisip mga kapatid, paano kaya tayo magkakapera? No? Hindi yung sino kaya mautangan dito? Ang baligtad ang mga pinag-iisip ng ano kaya ang mabili? Hindi yung ano kaya ang ma-produce? Nakita nyo yung babae, nananahipan ng mga bagay-bagay sa kanyang bahay, gumagawa pa ng mga belt, mga buckles, itinitinda. Siya na nga yung mayaman. Maraming mga OFW, pag pupunta sila doon sa Middle East, may galing ng mga kung ano-anong goods galing dito, ititinda doon. Pag uwi dito, may tinda-tinda. Marurunong. Naiinis naman yung iba, mukhang pera yan. Lahat na lang business. Dapat. Pupunta kayo sa isang probinsya, magbabakasyon kayo doon, ba't hindi kayo mamakyaw ng kung ano-anong mga goods dito, ibenta nyo doon para yung pamasahin nyo man lang, mabawi nyo. Ang dami-dami po sa ating mga probinsya, mga kapatid, nabubulok ng mga prutas, nalalaglag ng mga santol, mga duhat, nalalaglag ng mga dalandan. Kung ano-anong naglalaglagan, wala man lang kumukolekta. Samantalang sa Maynila at sa iba pa mga cities, ang mahal-mahal. Hindi lang kasi nagtutugma yung production at saka yung consumption ng mga tao. It's about distribution. It's about attitude. Kailangan ng mga tao, palitan yung attitude. Kung nagsasawa ka na sa hirap, palitan mo ang paraan ng pag-iisip. Kasi kadalasan yung paraan ng pag-iisip at pamumuhay natin ang nagpapahirap sa atin. Kasi marami naman tayong kapwa mahirap at umasenso na iba ang pag-iisip nila. Nag-iba ang pamamaraan. Hindi magic yon. May formula yan. Nag-iisip ka lagi ng hanap buhay and you are willing to break your back to earn your days of pleasure. Challenge yan sa ating OFWs. Kumikita, nagkakaroon ng pagkakataon, dapat ang pamilya hindi puro gastos. Kung hindi man kayo makasave, mag-invest kayo kahit paano. Because a job contract abroad is not forever. Meron niyang wakas. Sabi na Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Sabi niya, magtanim ka sa umaga, at sa pagdating ng gabi, pag uwi mo, humanap ka pa ng magagawang pagkakakitaan. Bakit? Hindi naman kung mo nakapagtanim ka, tutubo yun at bubunga. Kung abutan ng bagyo, ng salot, ng peste, o nakaani ka ng marami, pero ang dami ding umani ng marami, bagsak tuloy ang presyo. Sabi, hindi ko man nagtanim ka na, aasahan mo na yon.